Hold on. Okay, guys. Good evening. Coach Ian here. So, welcome. Welcome sa training natin. Magaling, magaling, magaling. Ganun eh, no? Wala akong masabi na. But I just want to thank you for coming tonight. It's a rainy Friday night. Talagang it's kumikidlat, bumabagyo dito sa side namin, side of the world, sa Cavite, okay? Pero yung iba dito dyan sa inyo umuulan, so that's good. Pero it's a Friday night. You're here. I know some of you galing pa ng training sa kabila. Tama, hindi? Sinong galing doon sa training sa kabila? Sige nga, sino dito yung galing doon? May kakagaling lang din doon sa training sa kabila. What was it? Is it the email underground? Tama ba? Yun yung training na inatinan nyo? And that's good. Ibig sabihin, you're learning additional skills. Importante yon. Pero hindi rin pwede na nandun ka sa shiny object syndrome. Narinig niyo na yung shiny object. Kumbaga, every time na maririnig kang bago, uy, parang mas maganda dun. Sunod, meron ka na namang inatinan, aba, mas maganda rin dun pala. Mas maganda rin pala to, no? Oo, sunod, ang nangyari tuloy, nahilo ka na. Parang nalito ka na kung alin yung uunahin mo. Guilty, hindi. Minsan. Parang gusto mo nang gawin lahat eh. Parang madali lahat. Parang ganun na case, di ba? Oo, pero dapat you really have to decide. I'm gonna focus with one or two lang muna. Coach, lahat po ba ng training niyo si recorded? Una, lahat ng training ko recorded. Number two, hindi lahat uploaded sa YouTube. Hindi lahat uploaded sa YouTube. Okay? And alright, and that's okay for now kung uma-attend ka ng ibang trainings, pero meron akong ibibigay sa inyo na tip. Okay? Kunwari, hindi, meron ganun eh, yung parang di, kahit si Coach Ian din naman, mahilig din naman ako umate ng iba-ibang training eh. Pero ako, alam na alam ko ang specialty ko, DM setting, tsaka Google Ads. Example, meron kang 5. Sige nga dito, wag kayong mahiya. Sino dito, kunwari meron kang 5 o 10 na atinan na trainings na iba-ibang skill set? 5 and above, can you raise your hands? 5 and above na trainings. Kunwari lang. Sige nga, madami na. 5 and above yan ha. Okay. Sa dami nun, sa dami ng naatinan mo, mag-decide ka doon alin yung tatlo, i-rank nyo sila yung top 3. Sino yung pinakamalapit sa puso mo? O, di ba? Di ba yung mga laging nilalagay, di sa puso mo, yung mga ganun, no? Pero, pumili ka ng top 3. Sino yung doon sa dami mo ng naatinan? Pili ka ng top 3. Tapos, doon sa tatlo mo napili, i-rank mo sila. Sino yung 1, 2, and 3? Okay? Hindi, totoo. Pumili ka ng dun sa tatlo, sino yung rank 1, 2, and 3. Tapos, pag napili mo na, okay lang yon. Like, pwedeng yung first, yung 1 and 2, pwede mo silang gawin. Hindi, kasi minsan ganun eh. Kasi kung nag-focus ka sa isa, tapos baka biglang may opportunity na darating na ano din, di ba? Pwede kasi yun eh, yung nag-outreach ka while you're doing it. Possible na merong, kunwari, yung top 1 or 2. When I say top 3, 1, 2, or 3, ibig sabihin yung skill set mo. Kunwari, coach, number 1, DM setting ako. Number 2, Google Ads. Number 3, email marketing. Pwedeng ganon. Pero tumutok ka muna dun sa dalawa. Hindi mo kasi talaga kayang tatlo. Then mag-outreach ka. Kasi baka dun sa dalawa mong yon yung outreach na ginagawa mo, biglang merong mag-reply sa'yo. Tapos meron ka ng skill na yon. Nakikita niyo guys, meron ka ng skill na yon, pwede yon. Baka magkaroon ka na kagad ng gig. Pero make sure you have that skill, yung top 1 and top 2. Tapos, yan, graphic design, ayan kay Eugene, graphic design DM setter, ganon. Fix mo yung mind mo na meron muna, dalawa muna. Hindi mo talaga kayang 5 pagsasabayan. You can't do it, guys. You can't do it. There are some people who are like that, na parang medyo gifted, kaya nilang pagsabayan. And that's okay. Parang multi-talented. Merong mga ganun din na hindi yung for the lack of better term, pero magaling sila sa multitasking. 'Di ba yung parang event organizer, magaling siya sa maraming bagay. Kaya niyang pagsabayin 3, 4, 5, yung ganun na case. Pero ikaw, focus ka lang isa or dalawa lang muna. Mag-decide ka, for the next 6 months, I'm just gonna focus on this two. Yun lang muna. Pwede mo i-interchange yung dalawa kasi baka meron dun sa dalawa tapos meron ka na ng skill set na yon, baka magkakaroon ka ng gig. Ha? Oo. Minsan, you have to learn how to shut down the noise.
Ang tawag lang talaga doon, 'di ba yung training ko rin na emotional cycle of change. Laging may tinatawag doon na ano eh, yung shiny object syndrome. Uy, ang ganda nito ah. Uy, ang ganda rin nito ah. Ang ganda. Hindi mo na alam tuloy alin uunahin mo. You just want to focus muna. For the next 3 to 6 months, focus ka lang dun sa dalawa. Okay? Kahit nga sa totoo, he can serve two masters at the same time, di ba? Nasa Bible na yan, ha? He can serve two masters at the same time. Pero, basta meron kang first and second skill set na pwede mong gamitin, gamitin mo na yon, apply ka na ng gig. O di ba, iba na yung pinag-uusapan natin. So let's go now. Doon na tayo, ha? Oo, let's go now. Okay lang yan pag may training lang na ano, pero minsan, it's gonna create distraction. Parang nasa direction ka na nito, biglang, oo nga, no, maganda rin palang gawin tong isa. Puro ka na sa nandun na divide na tuloy yung attention mo, hindi ka nagfo-focus. Okay? Kasi iba talaga kapag nagfo-focus ka, iba ang resulta. Super focus ka. Merong guy, sabi sa akin, Coach, di muna ako mag-aano, join, magpa-participate sa mga groups ha. Sabi niya ganun, bakit? 100% focus muna ako sa Google Ads. Pra-practicein ko to, ganito. Marami na akong, hindi, meron akong manakanakang students na ganyan, na super laser focus. Kaya sila, meron kagad silang gigs. Kasi alam nila yung saan sila magfo-focus. Nagagets nyo ba? Kaya meron silang clients, meron silang gigs. Oo, ganun yon, ha? Okay, let's go with this one now. Guys, we're going to do a 2-day DM outreach challenge. Okay? 2 days. Okay? Alam ko bukas, Sabado, sunod linggo. Tama hindi? Guys, 2-day DM outreach challenge. Okay? Ba't ko to ginawa? Kasi, mamaya explain ni Coach Ian yan yung 2-day DM outreach challenge. Ibig sabihin, gagawin natin to, kasi Friday night na ngayon, gagawin natin bukas, Sabado at Linggo. Bakit, Coach? Kasi masarap din ang Sabado at Linggo, kasi yung mga businessman, nasa bahay hindi. Or less, hindi sila masyado, hindi na, kumbaga Monday to Friday, yan yung pinaka-busy nila. Ang Saturday and Sunday, pwede ka nilang i-accommodate sa DM. Tama hindi? Pwede ka nilang pansinin. Tama hindi, guys? Do you agree? Mas malaki yung chance yung response rate mo. Okay, let's go with this one now. Ang DM setter wag kayong malito. Pag DM setter, direct message appointment setter. Hindi magtatawag, hindi magko-call, walang video call, walang messenger call, talagang DM lang. Pwedeng sa Messenger, pwedeng sa Instagram, pwedeng sa LinkedIn. Pero DM lang DM lang to. Kumbaga PP ka, hindi ka nakakapagsalita, talagang setter ka lang. Okay? Hindi ka pwedeng yung iba nga meron nga kasi dito nangyari a couple of months ago. So DM setter lang siya, real estate, pero tinawagan siya ng client sa Messenger, in-entertain din niya, nag-video call pa sila. Guys, hindi, setter ka lang, hindi ka magbi-video call, ha? Hindi ka rin mag-accommodate ng call sa Messenger, DM setter ka. Only, you don't accommodate yung mga hindi ka pwede mag-present ng product. Okay? Pahapyaw lang, teaser lang, pero hindi ka pwede mag-present ng product. Okay? Okay ba yon? Setter lang. Ngayon, eto tayo. Matanong kita, ano ang first goal ng DM setter? Ano yung una mong gagawin? Ano yung pinakaunang goal ng DM setter? Sige nga, type nyo nga. Ano yung first goal ng DM setter, guys? Can you type sa chat box? Ano yung goal ng DM setter? Ano yung pinakaunang goal ng DM setter? Mag-book ba kagad? Book talaga? Ano yung unang dapat? Ayun, mapa-reply lang, mapansin lang. O yun, look for prospects, reach out. Ayan, tama yung mga sagot nyo, reply lang. Ang first goal, ano daw yung first goal ng DM setter? Is it to pitch right away? Yung ginagawa ng mga marketers, unang send pa lang ng DM, nagpipitch na. In-offer na yung service nila. Or just get noticed. Get noticed lang. Magpipitch or just get noticed. KSP ka lang, kulang sa pansin, mapa-reply mo lang sila. Bakit gagawin mo tong 2-day challenge na to? Kasi po, ang goal natin dito, why do this challenge? Your goal is to get the first reply. That's it. Kapag kunwari nag-send ka ng DM sa prospect, nag-reply siya sa'yo ng thank you. Successful ka, hindi. Sige nga, kunwari lang nag-reply si prospect sa'yo, sabi niya, thank you.
Successful, hindi. Yes. Yes. Successful yun pag nagsabi lang siya ng thank you. Kung nag-reply siya ng smiley, successful ba yun? Hindi. Guys, successful yun. Yes, successful yun. Mamaya magigets nyo. Okay? Now, eto totoong statistics to nangyayari sa mga DM setters. Eto yung ginagawa, yung mga DM setters na marketers. Anong ginagawa nila? Guys, 3 to 5 lang ang magre-reply. Sinong gusto dito? 100 na DMs pinadala mo, 3 to 5 lang yung magre-reply. Gusto mo o ayaw mo? 3 to 5 lang ang magre-reply. Malakas, mahina. Malakas, mahina. Okay lang. Sabi mo, okay lang. Pero sa 3 to 5 na yan na magre-reply, 1 to 2 will engage. Actually, kung konti lang nag-reply sa'yo, kung tatlo lang nag-reply sa'yo out of 100, isa lang dyan mag-engage. Nagigets niya? Hindi. 1 to 2 will engage. Sunod, 3 to 5 not interested. Magandang statistics, masaya na ako, pwede na. Pero guys, wag ka pumayag pa ganyan. Bakit? Kasi po, konti lang mabubook muna appointments niyan. Actually, mahina yan. Average yan. Hindi, yung ganito, that's an average result. Yan yung mga ginagawa ng mga marketers. Send lang ng isa ng DM, hindi sila mindful sa result, kumbaga. So that's only 5%. Pwede na rin ba sa inyo? Ano yung sa inyo, guys? Okay na yan for our starters. Okay. Pero guys, sabi mo okay na, di ba? Pero kay Coach Ian, hindi sa akin yan okay. Bakit? Guys, the goal is to get more than 5%. Okay? Guys, eto kay Coach Ian lang to na standard The goal is to get more than 5% response rate. Sa DM responses, pag 5 yung nag-reply, average lang. O, di ba sabi nyo, okay na, pwede na, 5 replies. Pero, kung may 10 replies ka, good yun. Aba, ang ganda nun. Bakit? Times 2 nag-reply. Tama, hindi. Kung 15 yung mag-reply, coach, aba, very good sa akin yan. Sobrang very good sa akin yan. Kung 20 and above mag-reply, exceptional ka. Tama, hindi. Nagigets nyo, guys? Nakikita nyo? 5 replies, average. 10 replies. Okay? Let me ask you this. What's your goal for this 2-day challenge? Pili ka dyan. Can you type it there? Ano yung goal nyo after the 2-day challenge? 5 lang ba? Kasi yun yung normal. 10 out sa 100, 15, or 20. Guys, 20, di ba? Hindi, kahit na basta above 10, huwag kang papayag ng 5. Above 10 ang goal mo. Pero maganda kayo. Hindi, okay kayo na if you're aiming for 20. Bakit? Sure, shoot for the star. At least if you miss, you ended up in the moon. Tama hindi. Tama hindi. O di yun lang yung goal natin. Di ba? Ulitin ko this 2-day challenge, wala pa tong masyadong involved na DMs. Ang goal lang natin, uulitin ko ang goal lang natin dito, okay, ang goal natin, guys, eto. Sinong naniniwala dito? People will only book appointments if they know, like, and trust you. Diba? People will only book appointments if they know, like, and trust you. Ano nga uli yun? Shortcut niyan? KLT, diba? Kiliti. Dapat alam mo yung kiliti na yan, DM setter ka. Alam mo yung kiliti na yan. KLT. Know, like, and trust. Para makapag-book ka. Okay? Yun ang goal. Guys, eto. Di ba ano yung turo ni Coach Ian sa DM setting? No pain, no booking. Tama, hindi? Naalala nyo ba yon? Kahit dun sa orientation. Ano yung sabi ni Coach Ian dati? No pain, no booking. Pag walang pain, hindi mo napalabas yung pain or problem ng prospect, wala kang booking. Kaso, atras tayo ng konti. Sige, let's do one step. Atras tayo ng isa. Guys, di ba no reply, no convo? Tama hindi? Pag di nag-reply, ano yan? Kapag no reply,
no booking. Wala ring pay, 'di ba? Pag no reply, no conversation. Pag walang conversation, walang pain. Pag walang pain, walang booking. Tama hindi, guys? 'Di ba? Kasi no convo, walang conversation, walang pain. So kailangan babalik ka muna dun sa no reply. Ang una nating isosolve, mapa-reply sila. Okay? We want to increase the response rate, reply rate. Yon yung reason muna nitong 2-day challenge na to. I don't care muna, hindi ka muna makikipag-DM. Ang goal mo lang, mapa-yes mo lang sila, magsasabi ng thank you. Or parang sasabi nila, uy, how sweet, uy, thank you. Or smiling reply nila. Kasi response yun. Tama hindi, guys? Tama hindi. Yun lang muna yung goal natin. Ang approach natin, eto lang. 3 likes and 1 comment. Wala na yan. 3 likes and 1 comment. That's it. Okay? Let me repeat. Okay. Ang, ulitin ko ha. I need your imagination on this one. I need your imagination. Okay? I need your imagination. Kapag nag-send ka ba ng DM sa kanila, mapapansin ka kagad nila? Hindi. Ano nga uli mangyayari? Anong mangyayari? Anong mangyayari pag nag-send tayo ng DM sa kanila at hindi kayo friends? Saan mapupunta yung message mo? Kailangan gets natin to ha. Ano yon? Nasa request dun sa spam folder. Hindi ka nila nakikita. Hindi yan papasok sa inbox nila. Dun ka sa spam. Kaya nagtataka ka, isa yan dapat ma-fix mo na problem. Ba't kaya sila hindi nagre-reply? Kasi hindi ka nila nakikita. Kailangan makita ka nila. Nasa message request ka. Malinaw hindi. Nasa spam folder ka nila. Okay? Ngayon, bakit sinasabi ni Coach Ian ang approach natin is dapat 3 likes and 1 comment? Okay, let me explain to you the mechanics. Okay? Sa 2-day challenge, ang goal mo lang, magdi-DM ka within 2 days to 50 bukas ng Sabado, 50 sa Sunday. Ibig sabihin, ilang tao lahat yun guys? 100. Tama hindi? Ulitin ko bukas ng Saturday, magdi-DM ka ng 50. Sa Sunday, 50. Ang total, 100. Tapos, magmi-meet tayo sa Monday. Babalikan ko kayo. Sisingilin ko kayo. Gusto ko malaman ano ang result nyo. It doesn't matter. Sabihin mo, Coach, 3%, 5%, 10%, 20%. Nagigets nyo ba? Guys, kapag kaya nyong mapa-respond ang mga prospect, yes. Pag yun, 50 plus 50 is 100 ang total. Ang una mong goal, kaya mong mapa-reply ang customer, ang prospect. Tama hindi? Yun lang muna. Huwag mong isipin anong i-DM ko, coach. Ang goal mo, mapa-reply mo sila. Tsaka po na yung isipin yung next step yon na challenge natin, ituturo ko sa inyo. Okay ba yun sa inyo? Ang goal natin, mapa-reply sila. Okay? Huwag ka papayag na 5% ang response rate mo. Kung kaya mong 10%, 20%, yun yung goal. Kasi pag nagawa mo yon, marami kang kachat, lumalaki ba yung chance mo makapag-book ng appointment? Hindi. Malaki ang chance, hindi. Malaki. Kahit sa Instagram, I don't care. Kahit LinkedIn, pwede rin. Basta, ang goal natin, merong mag-reply sa'yo. Malinaw, hindi guys? Okay lang, mapa Facebook, mapa Instagram, mapa LinkedIn. Okay? Gets nyo guys? Gets nyo ba mga bossing? Yun lang muna. Okay? Ang goal natin is to get the first reply. That's it. Kahit hindi kayo hard as DM setter, guys, pretend kayo na hindi pa kayo, wala pa kayong client. Ang goal lang muna natin, you're just building your skill set. Yung mapapa-reply yung customer. Gets hindi, guys? Hindi kailangang may client kayo. Hindi ako magbibigay ng leads. Kayo ang magli-lead generation. Okay? Mamaya na, explain ko sa inyo yung detalye na yan. Pero, hindi, kasi kasama sa skill set ng mga DM setters ang lead generation. Bakit? 90% ng clients nyo walang leads. Ikaw maghahanap. Okay?
90% ng mga clients, 90 to 95% ng clients walang leads. Ikaw ang magli-lead generation. Mamaya, I'll discuss to you the detail. Pero so far, nagigets nyo na yung pinaka-ultimate goal. 100, then mas maraming mag-reply, mas maganda. Okay? I-announce natin. Pwede nga, gusto kong tingnan sino yung top 10. Combine to baka malay mo, wave 5 guys, kahit wala pa kayong experience, malay nyo matalo nyo wave 3 tsaka wave 4. Huwag kayong magpapatalo yung wave nyo Tingnan nga natin kung sino sa wave 3, wave 4, and wave 5. Sino yung top 5 sa bawat wave. Tingnan natin. Or hindi, gawin nating top 10 para lang sa entire Okay? Gusto kong tingnan kung sino yung mga magaling mapapa-reply mo lang muna. Kasi pag nakuha mo na yan na formula, hindi ka na mahihirapang yung mag-i-engage. Kasi napa-reply mo na sila Malinaw hindi? Ito muna yung una nating isosolve. Okay? Tanong, bakit kailangan natin yung 3 likes and 1 comment? Ito una kong tanong. Magsisend ka na sa kanila ng DM, hindi pa? Yes or no? Magsisend ka ba ng DM sa kanila? Yes or no? Kasama lahat to lahat ng waves. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Para sa lahat to. I was just giving an example kanina. Ulitin ko yung tanong Ano yung mauuna? Magdi-DM ka na sa kanila or 3 likes and 1 comment muna? Ano yung mauuna na lang? Una kong tanong. Magsisend ka na ba ng DM sa kanila o likes and comment muna? Ayan, tama yung sagot na likes and comment muna Huwag ka mag-send ng DM. Bakit? Guys, ang purpose ng likes and comment, dalawang purpose niyan. Dalawa ang purpose ng likes and comment. Number 1, kapag nagla-like ka at nagko-comment ka, anong iisipin ni Facebook ng algorithm? Uy, magkakilala tong mga to. Guys, yun muna yung nasa mind mo You're trying to beat the algorithm. Ulitin ko kaya ka nag-likes at saka nag-comment. Ang una mong si Google. Ang nasa isip ng Google, uy, magkakilala to. Kasi nag-i-engage siya nagla-like siya doon sa Yun yung nasa isip ni Facebook. Malinaw hindi? Pangalawa, dahil nagla-likes at nagko-comment ka, ang nasa isip din ng person, ulit, eto, si Evelyn symbol to si Evelyn. Nag-like ako ng isang ni Evelyn, ma-post. Makikita sa notification bell ni Evelyn, hindi. Makikita, hindi. Makikita, mapapansin ni Evelyn, uy, may nag-like sa akin. Sino kaya to? Pwede rin hindi kanya na muna papansinin. Pero nakita niya, uy, may nag-like sa akin. After 15 or 30 minutes, nag-like uli ako kay Evelyn. Sasabihin ni Evelyn, uy, pangalawang beses na nag-like sa akin si Ian 'Di ba? Uy, pangalawang beses na nag-like sa akin si Ian Masilip ko nga profile niya. Tama hindi, guys? Tama hindi? Pwedeng i-stalk ka na niyan, sisilipin ka niyan. Sino kaya tong taong to? Pag nasilip niya yung profile mo, uy, legit. Aba, okay tong taong to Nagigets niyo ba? Kung optimize ang profile nyo, ulitin ko kailangan optimize ang profile nyo bago kayo nagla-like or nagko-comment. Kasi pag hindi kayo nag-optimize ng profile, huyo kayo sa kanila. Kapag sinilip nila yung profile mo at nakita nilang Pokemon to Pokemon yung profile niya, or Sangoku, or basta anime, or kahit ano pa dyan, minus ka sa kanila, hindi ka nila papansinin. Kahit mag-DM ka ng mag-DM, hindi ka nila papansinin. Malinaw, hindi? Nakakailang likes ka na nun? Nakakadalawa na. After 15 minutes uli, nag-like ka uli. Pwede nga nag-comment ka Kunwari, meron siyang video, maganda nun. Ang ganda ng video niya, inspiring video. 'Di ba? Mag-comment ka, mag-compliment ka. Yung comment mo, hindi lang pwede na nice, parang ganun na case, 'di ba? Hindi pwede parang cool, awesome. Hindi pwedeng ganun, guys. Kailangan kunwari meron siyang inspiring na quote or motivational quote. Sabihin mo, syempre in English Uy, ang ganda naman ito, nakaka-inspire. Gets hindi? Or sasabihin mo, thanks for this post, it resonates with me. Oy, salamat ng post na to, it hits me. O di mag-emoji ka rin.
Hindi, wag ka lang mag-emote. Oh, pwedeng hindi not necessarily pwedeng like, pwedeng heart, pwedeng smile o gano'n na case. Pero guys, ang point nito, KSP ka, kulang ka sa pansin. Pa-cute ka, papansin ka. Ha? 'Di ba nag-comment ako, sabi kong gano'n, "Uy, ang ganda naman nitong quote na 'to, nakaka-inspire." Siyempre English yun na kunwari o paduding. Ewan ko mga terms niyo 'no, mga paduding o ganyan, o 'di ba? Eh, magpaduding ka. O nakita niyo na guys? Does it make sense now? Ulitin ko dalawang purpose nun. Una, ang nasa isip ni Facebook, uy, magkakilala to. Kasi like ng like tong si ano si Ian kay Evelyn. Pangalawa, si Evelyn naman, uy, si Ian fans ko to. Parang fans ko to kasi like siya ng like sa post ko. Gets hindi? Gets niyo na ngayon? Gets niyo na? Okay, eto na maganda. Naka 3 likes and 1 comment ka na. Pwede ka nang mag-send ng DM, hindi? Pwede hindi? Pwede ka na bang mag-send ng DM? Pwede na. Kasi na-notice ka na ni Evelyn na ano, uy, fans ko to, ganito na case. Make sense? Ngayon, 'di ba sabi ko kanina dalawa yung purpose nun, ba't ka nagla-like at nagko-comment? Una, instead na dapat sa message request or sa spam pupunta yung message mo, kasi nakita ng algorithm ni Facebook na siguro magkakilala to sila. Sige, dito ko nga ilagay sa mandang inbox yung message niya. Sa totoo, dapat spam yun. Pero ang ginawa ni Facebook, pinush niya dun sa ano, sa parang sa friends or message request. Nakikita ka na ngayon. Tama hindi, guys? Guys, gets hindi? Ang goal natin, mag-increase yung chance na mapansin yung message mo. Yun yung pinakauna. Okay? Yun lang muna talaga. Yun pala yung purpose ng likes and comment na yun. Oo. Para si Facebook. Para pagkatiwalaan ka ni Facebook. Instead na spam, dun ka niya i-forward sa ano, sa harap. Hindi ka niya itatago yung message mo. Ipapakita niya kagad sa harap, sa mata ng ano mo. Make sense? Eto maganda. Kung nag-comment ka pa at sinabi mo, "Uy, ang ganda naman itong ano mo, quotes mo, very inspiring." Nag-reply siya ng thank you. Maganda yun. Lalo na pag nag-thank you siya. Pogi points uli yun kay Facebook. Ang nasa mind ni Facebook ng algorithm, magkakilala talaga tong dalawang to. Malinaw hindi? Guys, gets na ngayon? Gets na? Oh, 'di ba? Pwede ka na mag-send ng first DM. Oh, yung ganun na case. Is malinaw so far. Nagigets nyo muna yung pattern. Kailangan nagigets nyo yung pinaka ano. Oo, coach, effective po ba from experience? Yes. Effective siya from experience. Yes. Hindi ko siya ituturo kung hindi siya effective. Ito ang technique. Pwede kayong mag-split test. Subukan nyo, mag-DM kayo. I-pitch nyo kagad yung offer nyo. Subukan nyo, 100. Sabihin nyo sa akin yung response rate nyo. Kung nagre-reply sila sa inyo. Guys, kailangan na iintindihan nyo yung psychology. Ulitin ko dapat naiintindihan nyo yung psychology ng mga business owner. Hindi to yung mga friends mo na normal lang na friends Ulitin ko. Ito, na-experience kasi to ni Coach Ian. Ulitin ko Imagine this, business owner ako. Kapag business owner ka, sa profile mo, alam na mga tao na business owner ka, maraming magdi-DM sa'yo. Nag-o-offer ng service nila na virtual assistant, ng email marketing, digital marketing. Hindi nyo alam yon kasi hindi kayo business owner. Si Coach Ian, maraming nagdi-DM sa akin ng ganyan. Yung mga business owners na yan, inis na yan sila sa mga marketers. Malinaw hindi? Na-imagine nyo hindi? Everyday, marami sila na-DDM sa kanila. Naiinis na sila sa mga marketers. Bakit? Pitch ng pitch sila. Di ba ikaw marketer ka rin? Di ba may offer kang service sa kanila? Kaya ka nga DM setter Kasi meron kang client, may offer kang service dun sa prospect. Pero, kung magpipitch ka, katulad lang din ng 99% na marketer, isa ka dun sa ibla-block nila or isisinson ka lang nila. Bakit? Kasi ang approach mo aggressive. Gusto mo kagad magbenta. Hindi pa tayo magkakilala. Hindi tayo friends. I don't know you. I don't care about you guys. I don't care about you. Nagigets niya ang psychology ng mga business owner? Business owner to na perspective hindi yung friends mo.
Titingnan yung message mo, magde-decide lang sila, sino ba 'to? Di ko naman 'to kilala. Hindi ka nila papansinin. Para sa kanila, you're just a waste of time. Kailangan nagigets nyo yun. Hanggat di nyo nagigets yun, sige, subukan nyo mag-pitch kayo kagad. Send kayo ng 100 DMs. Kailangan, you have to know how to win them. I-entertain ka nila kasi, uy, mayroon nag-message sa akin si Steffi Barameda. Eto nga pala yung nag-like sa akin kanina. Eto pala yung nag-comment sa akin kanina ha. Masilip ko nga yung message niya. Nag-gets nyo guys? Hindi. Ang goal natin, you want to increase the chance na papansinin ka nila. Ang goal natin, you want to increase your chance na magre-reply sila sa'yo. Tama hindi? Anong mangyayari kapag nag-reply na sila sa'yo? Ng smiley, ng yes, or thank you. Anong mangyayari nun kapag nag-reply na sila sa'yo? Di ba every time na may message ka sa kanila, nasa inbox ka na nila. Hindi ka na doon sa spam. Hindi mo na kailangan KSP. Nagre-respond na siya sa'yo eh. Malinaw hindi? Guys, okay ba yon? Okay ba yon? Ibig sabihin, may purpose yung ginagawa natin. That's why we're doing this. Hindi tayo aggressive. Kung 99% ng tao, yung mga marketers, guys, kahit DM setter ka, marketer ka rin. May binibenta ka, di ba? Oo. Yun nga lang, magbubook ka lang ng appointment. Si client na maglo-close deal o yung closer. May binibenta ka, may service ka. Eh di marketer ka din. Ang gusto mo sa kanila, ang habol mo sa kanila, pera lang din nila. Guys, nasasagap nila kagad yun. Kapag nagpipitch ka kagad sa kanila, sa unang DM mo pa lang, resistant na kagad sila sa'yo. Ayaw na nila sa'yo. Alam ko ang feeling nun. Kasi ganyan ang natatanggap na messages every single day ni Coach Ian. Hindi niya pa kasi alam yung feeling na ganun na maraming nagdi-DM. How much more sila? Yung mga nasa US or Australia or UK. Make sense, guys? Are you learning? Are you learning? Yung ganun na case. So, ito yung pinaka effective na way para ang goal ulit natin ito, ba't natin to ginagawa? You want to increase your chance. Ayaw mo ng 5%, di ba, na reply? Yung 5 out of 100. Ang gusto ko, 10, 15, 100. I mean, 15, 20 magre-reply sa'yo. Malinaw hindi, guys? Malinaw hindi. Okay, next. Coach, doon sa 100 na i-DM namin, sino yung i-DM namin? Taga saang country? Taga saang country yung i-DM mo? Can you type it there? Saang country yung i-DM mo? Okay. Hindi, ganito na lang muna. Okay, saang country? O nagbigay lang ng example sa inyo. Guys, US, Canada, Australia, UK, European countries. Wag na yung mga taga-India. Wag na yung taga-Bangladesh. Bakit? Kasi po, ang hinahanap natin, nagpa-practice ka ng skill set, hinahanap mong mga prospect qualified. When I say qualified, may credit card sila. Okay? Kasi ang ibibenta mong product, $5,000, $10,000, $15,000, $20,000. Hindi afford yan ng taga-India or Bangladesh. Pag India, makikipagbaratan pa yan sa'yo. Gusto nila ng discount or something. Hindi rin Philippines. US, Canada, ganyan. Kasi sila yung may credit card. Malinaw hindi. Okay? Patay, English. Yes, di ba DM setter ka? Lahat naman ng DM setter, di ba English ang usapan? Tama, hindi. English talaga. Kasi DM setter ka eh. Walang naghahanap ng DM setter na Tagalog. Tama, hindi. English talaga. Kasi magbubook ka ng appointment eh. Di ba anong bebenta mo? Anong ibebenta mo? Depende. Solar panel, real estate, coaching, business consultancy, fitness program, iba-iba po na niche. Pwedeng yung parang relationship coach or event. Competition natin mahigpit sa DM setting India. Okay. Pero nagigets nyo ba mga boss so far? So ibig sabihin yung 100 na yon na i-DM mo, kailangan qualified.
Hindi ka pwedeng mga India lang for the sake. Hindi. Sanayin mo na yung mata mo na dapat yung pipiliin kong ka-DMs galing lang sa mga countries na to. Pwede ba coach, France, Germany? Yes, European countries eh. European countries. Bakit sila coach? May pera sila. May credit card sila. Okay? Are you getting so far? Ngayon, nagpa-practice pa lang naman kayo, 'di ba? Mag-join kayo kahit anong mga women's group, entrepreneurs group, kahit ano. Yung mga groups na syempre, you can join EOP groups, correct? Yung mga groups na mga English na groups, mga business owners, association, kahit saan, sa Facebook, business owners na mga or basta mga aspiring entrepreneur or mga kahit mga freelancing nga lang eh. Bakit? 'Di ba hindi mo naman sila bebentahan? Wala ka namang ino-offer. 'Di ba ang goal mo lang mapa-reply mo sila? Tama hindi? 'Di ba wala kang i-pitch? 'Di ba nagpa-practice lang tayo? Ang goal mo lang mapa-reply mo lang sila. Okay? Sample. Let me go now to Facebook. Pupunta tayo sa Facebook ah. Oh, punta tayo sa Facebook. Yun lang muna ha. Ang goal mo lang, you want to increase your chance. Gusto mong tingnan kung gaano ka effective, paano mo mapapa-reply yung mga tao. Okay? Yun lang muna. O sige, dito na ako sa Facebook. 'Di ba kunwari pag entrepreneurs o kunwari entrepreneurs. 'Di ba meron ako dito, entrepreneurs and business owners of New Jersey. O pipindutin ko 'to kasi New Jersey ang gusto ko eh. Ay, sorry naman. Ano, ba't kulit ko? Ito na. Ayan. Group by Junk Doctors. Yun ba yun? Property cleanouts. Ah, alam ko na yung business nila. Property cleanouts eh. Ibig sabihin mga moving in, moving out to na business. Gumawa sila ng group nila na Facebook group. Pero ang business nila sa totoo, etong gumawa lang nito yung admin, etong si by Junk Doctors and Junk and Property Cleanouts. So gets ko na sila. Okay, andito na ako sa group na to Ulitin ko entrepreneurs to sa New Jersey Tanong, nasa ano ba lahat sila? Hindi, eto mga ano to mga DM setter to 'di ba? Pipindutin ko tong 60K na members na 'yan. Tingnan mo. Pipindutin ko 'yan. Okay. Tingnan niyo scroll down ako sa baba. New to the group. Nakikita niyo to mga boss? Bago daw sa group. Are you seeing this? Ito si Sandra Barron 2 hours ago, si David Choi. Si David Choi, pag sinilip ko, hindi ko alam kung nasa ang country yan. Si Max Hamilton, nasa New York siya. O, swak to. Amerikano to. Tama, hindi? Sino pa? Si Hatin Rene, Manila, Philippines. Hindi ikaw prospect ko. Ito, si Chris Klein, nasa California. Ayan o, dalawa na prospect ko. Ililista ko sa tracker. Ito yung mga re-reach out ko. Si Mitch Stevens nasa New Jersey din. O ito, tatlo na. Owner siya, operator pa siya ng Poolside Solutions. Si Lara Jaber, pwede yan kasi Keller Williams Realty, sikat din yan. Si Ortiz Nicole, yung mga ganyan, owner and CEO at Clean It Up Now, Clean It Now. O 'di ba, housekeeping director siya at or Ronald Center or Rehab. Nakikita nyo so far muna yung prospect? Nakikita nyo? Are you seeing that? Nakikita nyo ba yung mga prospect? Oh. Siyempre, pag Pinoy, si Haten, hindi yan Manila yan. Hindi yan, prospect lang din yan sa loob, sa group na to. Oh. So, eto nga uli, kunwari, etong si David Choi ba yun? Sino nga ba yun? Si Max Hamilton. Sige, puntahan ko nga yung profile niya. I-view ko yung profile niya. May 38 friends si Max. Got married yesterday. Parang kakagawa niya lang tong profile na to. You interested in some cokes? Ang kulit nito, 'di ba? Cokes talaga. Hindi, example lang naman to Pero so far, ano lang niya, 'di ba? Gawa lang niya yung profile niya. Pero sa totoo, hindi to papansinin. Kung totoo kasi bago lang yung profile niya, baka scammer to. Hindi yan papansinin ni Coach yan. Yung mga bagong gawa lang, 38 friends pa lang baka scammer yan. Baka etong Max Hamilton na to, hindi talaga to si Max Hamilton. Max Hamilton yung ginamit niyang pangalan, kumuha lang siya ng picture sa Facebook or sa Instagram. Ginawa niyang profile pic. Nagets nyo guys?
Hindi ko yan papansinin. Si Coach Ian kasi magaling na sumala ng mga ano, ng mga profile. So hindi ko yan papansinin, mapakils ako dyan sa kanya. Pero I'm just showing you how I'm going to look for prospects. Yung mga bagong join. So skip ko yan apart. Eto Kenya, o hindi ko yan aanuhin kasi Kenya nasa Africa yan. Woodley Estate, Nairobi area, Kenya. So I'm not gonna go with that guy. Si Antoinette, 'di ba? Basta ang hinahanap ko, puro mga US lang muna. Oh, ito si Chris Klein. Nasa California siya, 252 friends. Let me see here. March 18, mga ganyan. Oh, ito. Example lang to. Anong gagawin ni Coach Ian? Magla-like lang ako. Ito, magla-like lang ako. Nag-like lang ako. Yun lang. Oh, ito. Pwedeng mamaya after 15 minutes kasi nakita niya nang nag-like ako niyan eh. Pero guys, nasa California to. Bigyan ko uli kayo ng idea. Kasi alam ko na nasa California siya yung profile niya. Alas 6 ngayon sa California. Tulog pa siya. Alas 6 pa eh. Baka 7 or 8 yan gumigising. Tulog pa siya. Siguro ma'am, basta mag-ano yun sa notification bell niya, nag-like ako. Ang next ko niya na like sa kanya mamaya pa. Siguro mamaya na nagising na siya. Siguro mga alas 9 mga alas 12, mga ganun. O basta mamaya pa. Gusto ko gising na siya. Magla-like uli ako sa kanya. Nagigets nyo ba? Yun lang muna. Tapos ito pinost niya lang to, oh. Pinost niya lang 'yan. Magla-like ako diyan. O sige, magla-like ako para makita niyo lang muna. Hindi naman ako ano eh, wala naman akong ganyan. Tapos sasabihin ko, love this fruit. 'Di ba dragon fruit to, guys? Example lang. O ta-type mo diyan, always love this. Yung mga ganun-ganun lang na case. This is one of my favorite fruits. Mga ganun-ganun na case. Sasabihin ko, oy, thanks Chris for sharing this You remind this is one of my favorite fruit. Binanggit ko yung pangalan niya, tapos sasabihin ko, hey, thanks for sharing this Pinaalala mo tuloy sa akin na kailangan bumili ko na naman ng dragon fruit. Nagigets niyo, guys? Yun lang muna. That's it. Yun lang muna. Ganun lang pala. Wala muna akong wala akong intention na mag-pitch. Wala akong ibebenta sa kanya. 'Di ba magpa-practice pa lang naman tayo? 'Di ba magpa-practice pa lang naman tayo? Tsaka na yung part sa business na yan, tuturo ko yan sa inyo susunod na skills. Pero ang gusto ko lang pakita sa inyo, oo nga no, yun lang. Na magla-like lang muna ako sa mga ano niya pala, yung mga eto, sige, hanap tayo ng New York. Pupunta ka sa search bar, pwede ka ring pumunta sa search bar, guys. Type ka dyan ng mga keywords na owner, yung mga owner. Kunwari kung mga business owner na. Business owner, yung mga ganyan na case. Or CEO, or mga ganyan na case. Sandali, dapat dito pala. Dito ko tinype sa ano. Pwede ka nga mag-control F lang eh. Hindi, bababa ko yan ng ganyan ha. Control F ako, CEO, merong lumabas. O may apat to. Si Junk Doctor, syempre ito siya, CEO siya. Si Charmaine Rental, CEO din. Nakita nyo? Kaka-join lang 13. Oh. Si CEO din. Etong, si Ortiz Nicole. Etong sino pa? Ito, si Stacy Montelo. Nakita nyo? CEO. Nag-control F lang ako. Naglabasan. Naglabasan, hindi. Uulitin natin. Kasi ilan na? Apat pa rin. Pag in-scroll down ko, kasi maglalabasan pa yun eh. So, ganun po yun. CEO. Ayan ayan nga, mga, okay. Type natin, founder. Founder naman. Uy, may founder. Isa, Si Stacy Montelo, director siya ng medical, ganyan na case. Nakita nyo? Stacy Medical Transcripts. Ganun ako maghanap kung gusto mo. Owner. Nakita nyo yan? Owner. Si Ladena Warren. Owner naman na keyword. Ganun pala yun, coach. Naglalabasan mga si Mitch Stevens. Owner-operator siya ng poolside. Ayan naglalabasan, hindi. Ayan lumalabas lahat ng mga owners. 'Di ba? Yung ganun na case. Entrepreneur, tingnan natin, may lalabas ba? Walang lumalabas. Manager, type ko, manager naman.
O meron. Si Brian Clark, manager siya. Ayun o, senior account manager. Kaso, at cryptocurrency and expert trading. Wag na, crypto-crypto yan. Malinaw ba? Lalayuan mo yan. Eto, manager din. Ah, wala, o wala. Pero nakikita nyo guys, are you learning? Yung, kung the way you search lang ng mga members. Okay? Tapos, di ba, pagtatapat mo nga yung profile, yung ano sa profile nila, si Ivy, oh, police department siya, oh. Director, Georgetown University. Director at Manassas City Police Department. Nakikita nyo ba yan, guys? O, eto naman sa, sa Mobile, Alabama. Si Sandra Hardiman. Nakikita nyo? Ayun, oh, mga nasa United States yan, ha. 'Di ba? Pero entrepreneurs and business owners, di possible. Si Sandra siguro, business owner din to. Silipin ko nga yung profile. Ano yung profile niya? Naka, nakakakuha kayo ng clue kapag ganyan eh. Nakakakuha kayo ng clue. Yung ganun na case. Minsan, may mga post pa dyan. Kunwari, meron siyang nagpa-picture siya. Pwede nga mag-DM ako, mag-message ako sa kanya eh. Hey, kunwari, hey Sandra, saan lugar to? Pwedeng ganun lang. Nag-i-start ka lang ng conversation dun sa comment niya. Yun lang yung purpose mo. Ang goal mo lang muna, nakukuha mo lang yung ano niya, yung you call this. Ito, join on Wednesday, si Harry James. Example lang muna to ah. The Crystal Vessel, Alternative and Holistic Health Service. Oh. Ganyan na case. O ito, holistic daw to. The Crystal Vessel, NJ. Di ba? Ano to? Page to. Tama guys? Hindi. Page hindi. Ayun oh. May 100 likes, 152 followers. Nasa New Jersey sila. Business to. Last minute holiday gifts o manifest. Yung mga ganun na case. Magla-like ka lang. Magla-like ka lang muna. New Jersey, eto ngayon maganda. Bakit magla-like agad ako sa kanya? Kasi po, ang New Jersey ngayon, 9 o'clock talaga ngayon sa New Jersey. Kasi hindi to California, guys. Ang California, 6:34. Ang New Jersey or Florida or New York, mga ganyan, or Virginia, guys, mga alas 9 din na din yan ng umaga sa kanila ngayon. So, pag nag-like ako dito, kunwari lang, kapag nag-like ako dito, manonotice niya yan. Manonotice niya yan dahil nag-like ako. Nakita nyo? Tapos after 15 minutes, babalikan ko to, magla-like naman ako dito ng iba. Ganun lang. Yun lang muna. Isang like lang muna yung ginawa ko. Tapos ito, the mini gratitude na sound bath. Pwede ngang magla-like ako dyan at magko-comment ako. Hey Crystal Vessel NJ. First time ko narinig yan first time ko narinig yung sound bath. Magano na case, yung sound bath or sounds interesting. 'Di ba? Gaganon lang ako. First time, 'di ba, yung mini gratitude sound bath. First time ko pang na-encounter 'yan. Sasabihin ko, ayan hey, sino 'yan? Anong name nga uli nitong The Crystal Vessel o The Crystal Vessel to, 'di ba? Ayan, The Crystal, ay hindi lumalabas eh. Hey, hey team. Oh, pwedeng ganyan. Hey team, it's my first time to hear about sound bath. Pretty interesting. Ganun lang. Wala akong iba, hindi ako nagpipitch, wala lang. Pero manonotice nila yan na comment. Pwedeng mag-like din yan sila sa ano ko. Kasi nag-i-engage ako sa page nila eh. Make sense? Wala lang. Kunwari lang to comment lang to na ano nila It's my first time to hear about sound baths. Pretty interesting. Ganun lang muna. Magla-like lang yan sila. Pero kilala na nila ako. Bakit? Nag-like na ako, nag-comment na ako. Mamaya may dalawa pa akong like na gagawin. Make sense, guys? Are you learning? Are you learning? Ganun lang muna. Pero bago mo gawin yan, pwedeng gumawa ka muna ng tracker mo, may listahan ka. Eto si Crystal Vessel NJ, galing to sa group na entrepreneurs and business owners ng New Jersey. O, ganun na.
Tapos may tracker ka na nag-like ka sa kanya, nag-comment ka sa kanya. Nagagets niyo guys? Don't worry, bibigyan ko kayo ng tracker mamaya. Ipopost ko dun sa group. Yung tracker na gagamitin nyo para sa 50-day challenge. Okay? Gagawan ko kayo ng tracker. Pero are you learning muna? Okay? Sabi ng iba, Coach, ano na ngayon yung i-DM ko sa kanila? Ano nga uli yung goal natin muna? 3 likes, 1 comment. Pero trust me guys, napansin ka na nila nun. Dahil napansin ka na nila, eto nang next na mangyayari niyan. Magdi-DM ka na sa kanila. 'Di ba? Yung 50 or 100, ano yung DM mo sa kanila? Kailangan mag-compliment ka sa kanila. Pwedeng ganito guys. Alam mo yung DM ni Coach Ian? Pwedeng ganito. Mamaya, kunwari magsasend ako ng DM sa kanila, i-screenshot ko to, papadalo ko to sa kanila. Eto na screenshot na yan. Ayan, eto talaga. Isisend ko to sa kanila. Nakikita, hindi yan ah. Kailangan nakita nila yung comment ko. Okay, papakita ko to sa kanila. Ayan. Mag-i-screenshot ako niyan. Isisend ko dun sa DM. Nagigets nyo ba guys? Isisend ko sa DM. Yun na screenshot. Yung ipapakita ko sa kanila. Na nakita nila yung nag-like ako, nakita nilang nag-message ako. Tapos, ang message ko niyan sa kanila, hey, ganda nitong business niyo ah. By the way, I have a question. Okay lang ba? Nakikita niya guys? Hey, nakita ko yung business mo ah. Eto, ganito na part. Pwede ba magtanong? Pwedeng ganon. Parang humihingi ka ng permission. Tama, hindi. Oy, hey, mukhang booming yung business mo ah. So, di ba yung mga ganon na case muna? Sunod, ask ka ng permission. Pwede ba magtanong? Yun lang muna. Ang sasagutin yan, pwedeng, uy, thank you ah, yung mga ganon na case. Or, oy, sure, anong tanong mo? Nagigets nyo hindi? Nagigets nyo hindi? Guys, are you learning? Hindi ka nag-pitch. Dahil sinabi mong pwede magtanong, ulitin ko ah, dahil sinabi mong pwede bang magtanong? Mapipilitan siyang sumagot. Sure, ano yon? Kapag nag-reply siya ng sure, successful ka, hindi? Successful ka ba, hindi? Guys, yes or no? Successful, hindi? Kasi napareply mo muna siya. Tapos na yung task mo. Paano yun, coach? Iiwan ko lang siya, okay lang. Wala muna. Ang goal lang muna natin, KSP lang, mapareply lang sila. Pag na-master nyo tong ganito muna, yung lead generation, marunong maghanap ng prospect, nakita nyo, marunong ka maghanap ng prospect, valuable ka sa isang client kasi marunong kang humanap ng leads. Marunong kang humanap ng prospect. Okay? Okay ba yon? Kunwari, nasa real estate ka. Ay, hindi, ganito. Kunwari, hinire ka ni client as DM setter. Pero yung ibebenta mo, solar panel. Solar panel magli-lead generation ka pa. Anong gagawin mo? Let me ask you this. Saan mo hahanapin yung prospect? Uulitin ko. Saan mo hahanapin yung prospect? Kunwari, United States. United States. Kunwari, nag-offer kayo ng solar service, solar panel sa United States muna na country. Saang group ka pupunta sa Facebook? Saang group ka pupunta sa Facebook? Galing. Tama yung nagsabi ng homeowners Yes. Pupunta ka sa mga homeowners na group. Pwede rin ganito, mga business owners na tapos New Jersey, for example. Kunwari lang, eto, New Jersey. Pwede kang ganito na part. Una, di ba, ito nga business niya. Tapos, ayan nasa Hackensack. Hey, just want to confirm. Yung gano'n na part. Are you still in Hackensack? Pwedeng ganun lang yung tanong ko eh. Di ba? Yung tanong ko sa kanya, hey, I just want to confirm, are you still based in Hackensack? Magre-reply yan, yes, no. Napareply mo na, hindi. Napareply mo siya, hindi. Guys, napareply mo pa rin siya. Kunwari, sa profile niya, nakalagay doon, Mobile, Alabama. Pwede kang ang ganun eh. Hey, ang ganda nitong post mo Tapos, by the way, I just want to confirm, are you still based in Mobile, Alabama? Napareply mo siya, hindi.
Guys, napa-reply mo si customer, hindi. Napa-reply mo. Yes, na basta ang goal mo na para-reply mo. Ganon lang muna lagi. Pero kaya siya magre-reply kasi he wants to reciprocate sa'yo. Ganon po yun eh, yung law of reciprocation. Ay, nag-like sa akin tong taong to eh. Nag-comment to dun sa ano ko. Sige, entertain ko to. Kasi fans ko to. Nagigets nyo ba? Kasi fans ko to. Parang fans talaga eh, di ba? Sige nga, homeowners. Kunwari lang to ah. Homeowners, California. Kunwari lang. Meron bang ganon na group? Hindi ko alam. O nakita nyo? Kaso, California West Hills Homeowners Association, 126. Kaso ang nakalagay, close now. Okay lang, kasi close. Di ba yung office hours from ganito to ganyan, yung mga ganyan na case, close. Ito, 2 followers lang. Yung mga ganun na case. Pero ito, may 126 followers. O di homeowners sila eh. Di ba? Homeowners Association eh. Pero alam ko group to sila. Pero most likely yung nagla-like sa group na to, do homeowners Association California West Hills. Walang yan, Pinoy pala to eh. Pero I'm just telling you, just an example ah. Kasi California West Hills, Pinoy ba to? Hindi ko alam. Pwede rin Pinoy na nasa California. Pero eto, buhay na tubig imos, hindi to yung hinahanap ko. Pero I'm just giving an example muna. Oo. Example, let's say, hindi, basta ang goal mo lang kahit na mga business owners na nasa California eh. Kasi pwede pa rin naman yan eh. O, di ba? Or parang, o sige, residential sa California. Pero ang point mo, gusto mo silang ano, California Commercial and Residential Roofing. O yan. Adult care and room and board facilities. California yan ah. Alam kong nasa California sila. Ito, Northern California Real Estate Residential and Commercial. O yan, may 28 reviews with 1,200 followers. Alam mo, biglang nag-trigger sa akin yan sa mind ko. Yung 28 na nag-review, malamang taga-California yan. Etong nag-reviews. Yung 28 na nag-review sa kanya, taga-California yan. Kaso ito, hindi, mga crypto to eh. Yung mga scammer, eh, ano, may nagpo-post din ng crypto, yung first and second crypto yan eh. Wala, ang mga nagko-comment sa kanya, mga forex, yung ganun na case. Sana magre-reach out ako, yung sa mga nagko-comment. Kaso, hindi yan yung prospect ko. Ako pag ganon, basta gusto ko California, doon pa rin ako sa mga business owners, California. Business owners, California. Ibig sabihin, nasa California sila. I'll just be selective. Pero puro mga nasa California lang muna. California Business Owners, 1.4K. California Business Owners and Collaboration. Ito yung papasukan ko na groups. Tapos sisilipin ko sa profile nila, nasa California sila. 'Di ba? O sige, first time home buyers kasi guys, hindi natin nakikita yung ano nila eh. Hindi natin nakikita yung status nila, first time home buyers. Hindi natin nakikita yung ano nila, yung profile nila na parang Facebook na parang potent ka, omniscient ka, nakikita mo. First time home buyers, California. Example lang to ah, tingnan natin. O, California. First time home buyers, California. Pero California first time home buyers. Ito, 2.9K. O join ka dyan. Nakikita nyo? O first time home buyers, California. Tapos, magla-like ka, magko-comment ka, lalo na kung sa profile nila nakalagay California yon. Sunod, i-confirm mo lang sa DM. Hey, ganto ganto. Just want to confirm, are you still based in California now? Nagigets niyo na hindi? Nagigets niyo na, guys? Nagigets niyo na? Mapipilitan silang sumagot. Hey, just want to confirm, are you still in California now? Yes or no lang sasagot niyan eh. No, wala na ako sa California eh. Sorry. Pwedeng, oy, nasa ano na ako ngayon? Yes, nasa California ako. Pero, or pwede rin, iba lang muna. Kunwari, nakita mo, hindi, guys, depende nga sa diskarte ito ha. Yung mga magagaling na, yung meron ng emotional intelligence, magaling sa conversation, pwedeng ang pang-start ko lang ng conversation. Oy, nakita ko doon sa picture mo ha, merong dogs ka. Anong breed yan? Pwede nga ganun nga lang tatanong ko sa DM eh.
Anong breed yan? Kumbaga, sinabi mo, dog lover ka, plano mo bumili ng aso din. Anong klaseng breed yan? Kasi ganyan din yung aso ko eh. Pwede mo ang tanungin eh. Nagigets niyo ba? Hey, dog lover din ako eh. May ganyan din akong aso. Anong breed yan? Nagigets niyo guys? Magre-reply yan. Ay, ganito siya. Terrier, ganito na case. Depende nga sa ano mo eh. Depende kapag magaling ka na DM setter, kaya mong humanap ng pag-uusapan. Doon sa profile niya, merong maganda doon na ano. Bro, nakita ko yung ano, kumakain ka doon na parang restaurant. Yan ba yung ano? Yan ba yung sinasabi nilang ganto? Ito ba to? Gantong pagkain ba to? Ito ba yung Philly ano? Yung ganun na case. Oo, ganun nga yan. Nagigets nyo ba? Pero hindi ako nagpipit siya. Di ba ang goal ko lang mapa-reply lang muna? Kahit ano nga minsan maisip na sabihin nyo eh. Basta mapa-reply mo lang siya eh. Pero ba't siya nag-reply? Kasi nagtanong ako. Pero ba't kanya naman ni-reply? Bakit kanya in-entertain? Kasi nakita ka na niya kanina nag-like tsaka nag-comment eh. Tama hindi? Tama hindi? Pwede pa nga gantong scenario eh. Bigyan ko kayo another scenario. Kunwari, entrepreneur group. Kasi business coaching yung ina-offer mo. Or yung funding. Yung magpapautang ka sa mga business owner, financial institution. So sabihin mo sa kanya, hey, ganda ng business mo. Ano yung business mo? Anong klaseng restaurant yan? Vegetarian ba yan? Or ano? Ano yung klase? Pwedeng gano'n. Nakita ko sa post niya na may restaurant siya. Hey, notice in your profile, may restaurant ka pala. Ano ina-offer nyo? Pwedeng gano'n yung conversation ko. Ano yan? Vegetarian din ba yan? Or pure meat lang? O anong ano to? Anong fusion? Chinese or Mediterranean? Gano'n. Magre-reply yun. Pero hindi ka muna nag-pitch, hindi ka nagbenta. Ang goal lang natin na napa-reply sila. Tama hindi? Tsaka na natin pag-usapan paano magtra-transition dun sa ano, yung first DM, aalamin mo yung trabaho niya, ano yung problema niya. Ang gusto ko, ma-master mo, madaming mag-reply sa'yo. Bakit? Pag may maraming mag-reply, maraming possible conversation o convo. Marami kang possible na mabook. Pero hangga't hindi mo kayang mapa-reply yung madami, parang dalawa lang na pa-reply mo sa 100 or tatlo lang, ibig sabihin, you need to tweak. Kailangan mong mag-adjust. Tama hindi guys? Tama ba boss? Siyempre, ibig sabihin merong missing link dun sa ginagawa mo. Bakit hindi sila nagre-reply? Are you learning guys? Are you learning? Yun lang muna yung gagawin natin. Do you get the picture now? Nai-imagine niya, Coach, dun sa dalawa 2-day challenge, is it okay anytime na? Yes, anytime guys, I don't care. Kailan nyo gawin? Okay lang. Basta sa Monday, kapag tinanong ko kayo, ilan ang na-DM nyo? Ilan dun ang nag-reply? Yun lang yung habol natin ha. Ilan ang nag-reply? Yun lang. Coach 5 lang o average ka, that's okay. Coach 10, aba, good ka, good. Di ba yung sa level natin, yung standard natin, good yun ah. Kasi 10 nag-reply. 15 coach, aba very good ka. Above 20 ka, exceptional ka. Nahanap mo na yung formula. Sa totoo, ikaw yung possible na pag-aagawan ng mga clients. Kasi magaling ka mag-initiate ng conversation. Kaya mong mapareply ang prospect. Valuable ka sa client. Pwede mong ipagyabang yan pag sa interview. Sabihin mo, majority ng mga setters gusto nila magpipitch kagad. Ako hindi. Kaya ko 20 magre-reply sa akin sa 100 na isisend na DMs. Pagyabang mo yon na skill set. Anong nasa mind nila? Shakes, magaling to. Nagigets nyo ba? Kasi mas marami kang makakausap, mas maraming chance kang mabubuk. Pero hirap ka nga mapareply sa 100, isa lang nagre-reply sa'yo eh. Paano ka makakapag-book ng marami? Isa nga lang nagre-reply sa'yo. Hanggat di mo to nasusolve, kahit eto muna na skill, hindi ka makakapag-book. Kasi hindi mo nga kaya mag-start ng conversation eh. Tama ba? Trinitrain kita ngayon, yung kaya mo siya. Kunwari coach, paano yun? Doon sa 100 ko, 5 lang nag-reply. Aba, congratulations. Bakit?
You went out of your comfort zone. Actually, para sa akin, proud na proud ako sa'yo nun kahit 5 lang nag-reply sa'yo. Bakit? Kumilos ka ngayong Sabado at Linggo, naghanap ka ng prospect kasi nagpa-practice ka ng skill. Alam ko after nun, pag kunwari in-apply mo naman siya ng Monday or Tuesday, hindi na yan 5. Bakit? Kasi may reps ka na. Tama hindi. Nahahanap mo na yung formula, nahahanap mo na yung ano, yung pulso, yung groove, nahahanap mo na. So possible 5 nga lang yung Sabado, Linggo mo na combine. Pero kung tinuloy mo yan ng Monday and Tuesday, alam ko pwedeng 10 na yan by Tuesday. 10 na nag-reply sa'yo. Kasi nasasanay na yung mata mo eh. Medyo nahahanap mo na yung formula. Nagigets nyo ba guys? Nagigets nyo ba? Yun lang yung purpose. You need to develop that skill muna. Pag nahanap mo na yan, promise, pag kayang-kaya mo yung lead generation na yan, yan yung hinahanap ng mga clients. Yung kayang mag-lead generation. Yung hindi tutungang, anong gagawin ko? Hinire ako ng client, wala naman, hindi ko alam kung saan sila hanapin. Hindi ko nga alam paano mag-i-start ng conversation eh. Kasi hindi ka na train, hindi mo alam ang gagawin. Pero kung alam mo kung saan hahanapin yung client mo. Kunwari, lose weight, guys. Lose weight. Saan? Saan mo hahanapin? Gusto magpapayat? Ay, punta ka dun sa mga women's group. Karamihan naman yan, mga babae. Di ba yung mga gusto sa industry po pwede mag-start. Depende sa inyo, guys. Pumili kayo ng industry nyo. Health and fitness. Hindi, kunwari, yung mga sino ang gustong magpapayat? Mga babae yan, conscious. Join ako ng mga women's group. Women's group. Women's group, kunwari United States. Basta ganon. Or entrepreneurs group. Bakit entrepreneur coach tapos women? Women's entrepreneur. Una, ang mga babae by nature, gusto nila slim sila. Pangalawa, yung mga entrepreneur, nasa mindset nila yan na dapat, syempre entrepreneur ako, dapat okay yung pangangatawan ko. I need to maintain my figure. Nagigets hindi? Tapos, pupuntahan mo yung profile nila, yung ganyan. Ay, walang niya. Hindi, eto na to. Di, Garrett naman. O, di sige. 6,900 members. Puro babae yan. 6,900. Ang gagawin mo dyan, guys, sa mga profile nila, si Mia Cole, ay, hindi to si Mia, slim siya. Nakita nyo yung profile? Hindi ko prospect si Mia. Ano siya eh. Mapayat na siya. Kailangan merong ano sa body nila. Actually, mas mabilis hanapin. Ito, si Sylvester Maggie, pwede to. Pwedeng ganun. Pero, ayun know, Maggie ang first name nito. Feeling ko lang. Sylvester ang ano niya, last name. Si Sylvester Maggie, Liverpool. Ibig sabihin, UK yan. Liverpool eh. Yung mga ganun na case. Di ba? Mga football, soccer yan, Liverpool eh. O ayan na part. Pero sa mukha pa lang niya, possible na sa akin yan. O pwedeng eto si Maggie. Pwede ko nang o-offeran yan siya. Siya yung mga potential prospect ko. Although ang nakalagay sa kanya, eat right foods. Pwede rin pahanapin ko yung pupuntahan ko siya sa Instagram. Sa Instagram, mas maganda maganap sa Instagram na mga gusto mag-lose weight. Kasi kitang-kita mo sa profile nila. Kasi nagpo-post yan sila ng mga lifestyle nila, kinakain nila, yung mga ganun na case. Yung mga saka majority ng mga Amerikano nasa ano talaga sila eh. You call this, nasa Instagram. Dapat alam mo rin yung market mo, saan sila most of the time nagtatambay. Eto, hindi. O yung ganyan na case. Basta, titingnan mo, kasi mga gusto lang mag-lose weight eh. Di ba? Si Helena Sims. Pwede to si Helena. Taga Chicago. Tingnan mo yung sa body build niya. Aha, pwede ko tong i-offeran. Yung lose weight. Tapos entrepreneur pa siya. Conscious yan siya kasi businesswoman siya eh. Tapos gusto niyan mag-slim. Make sense? Pwede rin yung sinasabi mo, yung mga follower na mga sikat din, na mga, sino ba mga fitness na pwede rin yun. Pag nakita mo, merong fitness coach, hindi ko kasi alam sinong sikat na fitness coach sa US. Yung gano'n na case, eto pwede to. Businesswoman to, si Nadege Tumani. Pwede kong i-offer sa kanya din. Make sense? Lose weight pinag-uusapan natin. Ito din, kasi nakita ko sa figure niya. Gets? Ganun na case. That's how I would look.
yung sa mga prospect. Sisilipin ko yung profile nila muna. Make sense? Oh, plus size clothing group ba to? Basta business women femme entrepreneur. Kahit sinasabi niya nilang plus size sila, pero oh yes, yung mga plus size na clothing group din. Meron bang ganon? Hindi ko alam eh. O, tingnan natin. Plus size. Oh, plus size. Oh, plus size. Women. Example lang, kung meron bang group na ganon? O, plus size women group. Meron bang ganon? Di ko alam. Meron pala. Plus size fashion. Ay, hanep to ah. O di meron kang 136,000. Pero syempre, baka Pinoy ito eh. Ay, nahanap ko United States. Nagigets nyo ba? Eh, United States ang hinahanap nating mga plus size. Kunwari lang kung ang binibenta ko international na package. Make sense? Are you learning guys? Muna? Oo. Tsaka na natin iproblemahin yan. Nagpa-practice lang muna tayo ng outreach. Okay? Mag-decide kayo. Coach, gusto ko mo. Sige nga, can you type it there now? Ano yung niche mo? Anong naisip mo? Can you type it there? Guys, yung mga bagong habol lang, kakarating nyo lang, panoorin nyo na lang yung recording, ha? Pero let me ask you this. Sige, type nyo dyan. Anong niche nyo naiisip nyo na ngayon? Practice pa lang to. Type nyo na. Ay ano, mga dog lovers, travel agencies, food supplements. Sige, bahala kayo. Walang problema yan. Pero, ang hinahanap muna natin, mga foreigner hindi wag muna Pinoy. Animal lovers. Ang ganda rin nun, yung kay Carla na suggestion. Ang purpose mo lang, di ba? Animal lovers o animal lovers. Or dog lovers group lang. Di ba? Dog lovers group. United States or pwede, California lang. See? Dog lovers California, dog lovers California. Pero gusto mo United States. Pero the idea guys, mag-coffee lovers, good. Magpa-practice ka lang Uulitin ko, magpa-practice ka lang. Walang pitch, walang anything. Basta reply mo lang sila. Okay ba 'yon? Are you excited guys? Kasi dyan mo ma-measure ngayon. Kung kaya mo silang mapa-reply, malaking chance mo makakapag-book. Yan lang muna na 2-day challenge natin. We're going to meet Monday. Bakit? Doon na tayo sa part. Coach, may nag-reply na sa akin. Okay, doon na tayo mag-i-start ng conversation naman. Okay ba yan sa inyo? You like that, guys? You like that? O, doon muna tayo, ha? Basta gets nyo na yung purpose, ha? Magsisend ako ng tracker sa inyo, guys. I-ano ko sa inyo yung sample ng tracker. O pwede, kung marunong kayong gumawa ng Google Sheet, name ng person, ano yung FB link niya, saang group mo siya nakita. Tapos, nakapag-send ka na ba ng DM sa kanya? Successful ba? Yun lang ang ilalagay natin. Successful, yes or no. Nag-reply ba? Yes or no. Yun lang. Gagawa lang ng Google Sheet para sa inyo. Ipo-post ko dun sa sa group natin, ha? Oh, cosmetic surgery. Pero if I were you, mag-practice ka na parang totoong prospect din. Kunwari, hinire ka nga ng isang coach, solar, or real estate, or business coaching, or wealth coach. Saan mo sila hahanapin? Sige nga, magpre-pretend ka na hinire ka. Tapos, magre-reach out ka na sa mga prospect na yon. Wala lang, practice lang. Isipin mo, hinire ka na ngayon. Bukas ka mag-i-start, Sabado, Linggo. Pero okay lang, kung dog lovers or animal lovers, kunwari, hinire ka ng isang animal coach o 'di ba parang animal trainer na coach. Pwede. Walang problema. Nagpa-practice ka. Hala, nag-start na ako ngayon. Di ko natandaan ang mga profile nila. Kailangan matandaan nyo. Paano nyo matatandaan? Dapat may tracker ka talaga. Okay? May tracker ka. I-share ko after ng training na to. Ipo-post ko doon yung eto yung tracker na gagamitin nyo. Name ng person, ano yung FB link niya, saang group mo siya nakita, yung ganun na case, para babalik-balikan nyo na lang yung person. Babalikan mo na lang yung chat conversation ng person kasi may link ka na. Kasayang, sayang daw, ganun na case. Pero are you enjoying guys? Nag-i-enjoy na kayo? Ganun lang muna. Basta this is a test.
take it seriously kasi pag gamay na gamay mo to, guys, para sa akin 5 and above. Ulitin ko dito na tayo. Ito lang tandaan nyo. Mag-set ka na ng goal ngayon. Mag-set ka na ng goal. Ano yung target mo? That's it muna. Yun lang yung target mo muna. Okay? Mag-set ka na ng target mo. Anong nangyari? Ah, Did you see my presentation? Hindi ba? Are you seeing it? No. Stop sharing nga muna tayo. Oh, stop presenting. Okay, let me show you in this one. Hold on, hold on. Let me go ahead enough if I can pull it up. Ayan. So dito lang tayo tututok mga boss. Basta ito yung standard ko Pag may reply, average ka na DM setter. Lima lang napapa-reply mo. Basta yung sa lima mo, pwedeng tatlo dyan not interested. Dalawa lang sa totoong nag-i-engage sa'yo. Yung ganun na case. Basta ang goal mo, mas marami. Kung 10 mag-reply, good ka. 15, ayan, very good. Ganyan. Okay ba yun sa inyo? Game na tayo. That's it lang muna One skill at a time. Pag umabot, pag 10 and above ka, 15, 20, wow. Ang sarap na nun. Meron ka na ngayong next skill set. Ang next sige, ang next kong goal, matanong ko kung ano yung business niya. Ano yung trabaho niya. Then, ano ang problema niya. Ulitin ko ang next skill natin, paano ka magta-transition, matatanong anong trabaho niya, anong problema niya. Yun lang muna. After nun, stop. Ang purpose lang muna natin, masanay ka. Nasasanay yung mata mo, yung conversation. Okay ba yun sa inyo? Yun muna tayo. Okay, kailangan po ba mag-join ako sa groups o maghahanap lang talaga? Guys, mas maganda mag-join ka ng groups. Kung gusto mo maghanap, kapag kunwari, New York na entrepreneurs, ako hindi na ako maghahanap pa ng ibang groups kasi alam ko yung mga nandito, karamihan dito nasa New York. Eh dito na ako hahanap ng 100 ko na prospect. Ilalagay ko na muna sila lahat sa listahan ko. Tsaka ko sila i-DM or ilalike. Para ready na ako. Di ba organize ang tawag doon? Alam mo na kung sino yung mga ilalike mo. Uy, na-like ko na to. Yung first 10, magla-like na ako. O yung next 10 naman, magla-like din ako. Ganon. Ay, balikan ko naman yung kanina. O sila naman yung ilalike ko uli. Nagigets nyo ba? Ganon lang muna yung gagawin natin. Ha? Oo. Pero maganda, kung nasa loob ka na ng isang group, doon ka na humanap ng 100 mo. Huwag ka nang patalon-talon. Nakakahilo yun. Kaya kailangan organize ka dito. Pag may group ka nang nakita, okay, merong 10,000 members dito, imposible namang wala akong 100 na makuha. Practice lang naman to Pero wag niyo, kahit New York nakalagay doon, pero what if coach nakalagay California siya? Okay lang, patulan mo. Bakit? Basta US siya. Wag mong entertain ang Pinoy or kasi doon sa group na yun possible may Pinoy, may Indian. Kailangan ang location nila United States para nasasanay ka. Dalawang skill set na gagawa mo dito, lead generation, tsaka yung first reply sa DM. Okay na. We're good na tayo, guys. Ha? Tapos na rin naman talaga tayo Do you have any other question? I'll be answering like 2 to 3 more questions, then we're good. Meron pa? Wala na. Yung tracker, after this, i-provide ko sa inyo yung tracker. What else? What else? Ipopost ko dun sa mga GC plus dun sa community para kita nyo talaga yung tracker. Ha? Next, ano pa? Meron pa kayong concern? Meron pa kayong tanong, what time po ulit meeting on Monday? We can meet Monday 8:30 ulit. Sa Monday. Basta ang goal nyo, for the next 2 days, meron kang 100 na madi-DM. Okay? 100 na madi-DM at ilan doon ang inano mo sa tracker na successful. Kasi iyaan naman yung successful na nag-reply sila. Yun lang. I-DM nyo na lang ako dyan kung paano ma-avail yung certificate ng hindi natin dito entertain yan yung mga certificates. Kasi meron ding Wave 5 din dito Oo. Tsaka yung mga Wave 3 and Wave 4, those who don't have the certificates, just DM me. Ang tanong, na-fill upan nyo na ba yung form? Pag na-fill upan nyo yung form, DM me.
sabihin mo na fill upan mo na yung form. Okay? So that's it. Oh guys, that's it muna. Anything else? Anything else? Meron pa? I'll stop the